Nakalinyang sumalang bukas sa Day 5 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Depende sa daloy at testimonya kung isa sa ilalim pa ng depensa sa cross-examination si Lopez. Live mula sa Senado, may umarangka ng balita si JM Pineda. JM. Yes, tama ka dyan. Bukas nga ay nakatakdang humarap itong si Attorney Zulaika. Ito yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial. Pero sabi nga ni Attorney Michael Powas, spokesperson ng defense team, ay hindi pa maituturing na hostile witness itong si Zulaika dahil nga nakadepende pa sa prosecution kung paano nila papatunayan na hostile witness nga itong si Attorney Zulaika. Bukas isasalang sa witness stand ang Chief of Staff ni VP Sara sa Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Kasama siya sa pinasabina ng prosecution para gawing bala sa paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Sabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa, hindi pa maituturing na hostile witness si Attorney Lopez at isa lamang siyang ordinaryong testigo sa ngayon. Sa ngayon, definitely regular witness pa lang siya. Yung hostile witness po, under our rules, hindi po kasi automatic yan na porket, let's say, kaibigan ka ng kabilang panig or nagtatrabaho ka sa kabilang panig, ay hostile ka na. That is something that the prosecution will have to work on in their presentation. They will have to have the witness qualified as a hostile witness. So ibig sabihin nun, dun pa lang nila sa presentation, through their questions, kailangan nila ma-establish at maipakita sa korte na hostile witness siya. Hindi rin daw sigurado kung isasalang ng depensa sa cross-examination si Zulaika. Depende, and I don't want to be vague about this, kasi parati ko na lang sinasabi kung kinakailangan. Pero what that means is, syempre, titingnan muna namin sa naging presentasyon ng prosecution if there are things that we would need to bring out, points that we need to clarify, to be clarified with and bring out, then we will conduct cross-examination. Nilinaw rin ni Powa na ngayon ay oras pa ng prosecution para iputok ang kanilang mga bala at handa naman daw silang questionin ang mga binabato nito. Samantala, gaya noong nakaraang linggo, may posibilidad na sumulpot muli si VP Sara sa Senado pero wala pang katiyakan dito ayon sa kanyang kampo. Kahit ang mismong pagdalo sa impeachment trial, hindi pa raw napapag-usapan ng pangalawang Pangulo at mga abogado niya. Totally, wala akong nababanggit. Wala pang nababanggit. So, ibig sabihin nun, if she comes here, I also don't know if it's only for a meeting or to attend the trial itself. Alam mo, Jack, kanina nung naglilibot tayo dito banda sa may area nung Legacy Wall, ay nakita natin na dumating dito si Attorney Zulaika Lopez, mga bandang 2:30 yon ng hapon, pero wala siyang binigay na pahayag kung bakit siya nandito. Dumiretso lang siya doon sa holding area ng defense team at wala siyang ibinigay na kahit na anong statement kung bakit nga ba siya maagang napapunta dito sa Senado. Matatandaan natin yung sabina dapat ay bukas pa kung saan nga siya harap dahil hanggang ngayon nga hindi pa nagkakaroon ng cross-examine itong defense team doon sa NBI Regional Director na si Jeremy Lotto. Kaya hindi natin sure kung bakit nga ba nandito si Attorney Zulaika, pero pinipilit nating alamin kung ano nga ba yung ginagawa niya, kung naghahanda ba siya para bukas. Jack. JM, isang tanong lang, di ba may mga request o mga personal request etong si Attorney Zulaika Lopez, napagdesisyonan na ba kung pagbibigyan siya dito? Sa akin, Jack, natanong din natin yan kanina kay Attorney Powa at yun nga, nakita nga daw niya dun sa loob ng holding area ng defense team ay wala pa naman daw yung mga ref. Particularly kasi yung mga nabanggit niya, refrigerator, mga pagkain at ilang pang mga gamit yung gusto nilang dalhin dun sa mismong holding area. Pero sa ngayon daw, wala pa naman daw silang nakikitang mga refrigerator na pinapasok. Sabi ni Attorney Powa, pati yung dun sa catering ay hindi pa naman ganun ka, kung hindi pa nakakapasok yung catering service. So wala pa tayong exact details kung talaga bang papayagan ito ng Senado, pero dun sa kabila kasi sa prosecution may mga pumapasok ng mga catering services, pero sa defense wala pa tayong nakikita hanggang sa ngayon, Jack. Okay, sige, maraming salamat JM Pineda live mula sa Senado.